1,000,000,000, 345 bilyong piso. Nakakahilo, di ba? Yan ang halaga ng pondo na nilaan ng gobyerno para sa ating edukasyon ngayong 2026. Ang sabi nila, historic daw ito. Pero sa dami ng zero, ang tanong ng karaniwang Pinoy, mararamdaman ba natin to sa loob ng classroom? O baka naman sa bulsa lang ng iilan mapunta? Ngayon, hihimayin natin ang 2026 education budget. Ang maganda, ang pangit at ang medyo kahina-hinala. Bakit nga ba tinawag na historic ang budget na to? Simple lang. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, naabot natin ang tinatawag na UNESCO benchmark. Ibig sabihin, ang pondo para sa edukasyon ay umabot na sa lagpas 4% ng ating GDP. Ito ang mga big winners sa budget na to. Una, ang classroom build-up. May 65 bilyon para sa halos 25,000 na bagong classrooms. Isipin nyo, matatapos na kaya yung mga down classes o yung mga batang nagkaklase sa ilalim ng puno? Pangalawa, feeding program. Mula 3 bilyon noong 2022, naging 25.6 bilyon na ito ngayon. Pakakainin na ang 4.6 million na mga bata. At pangatlo, may budget na rin sa wakas para sa aral program. Yung tutoring para sa mga batang hirap magbasa at magmath. Sa papel, ang ganda, di ba? Parang world class na tayo. Pero teka lang, kung ganito kalaki ang pera, bakit may mga nagrereklamo pa rin? Bakit parang may bad taste sa bibig ng ilang sektor? Dito pumapasok ang controversy. Noong nakaraang taon lang, nabunyag yung issue ng ghost students sa senior high school voucher program. Milyon-milyong pondo ang nawawala dahil sa mga estudyanteng nasa listahan, pero wala naman sa eskwelahan. Kaya ang takot ng marami, yung dagdag na bilyon-bilyon ba sa 2026 mapupunta ba talaga sa bata? O baka multo lang uli ang makinabang? Saka wag nating kalimutan yung bangayan sa Congress. May mga senador na nagbababala bakit daw mas inuuna pa minsan ang flood control projects kaysa sa classrooms. Noong draft pa ng budget, muntik na raw malampasan ng DPWH ang DepEd. Constitutional issue yan dahil dapat laging priority ang education. Ngayon, ito ang real talk. May mali ba sa budget na to? Hindi naman sa mali, pero may mga blind spots. Una, yung stress ng mga guro natin. Oo, may budget para sa promotion at dagdag na sweldo, pero kasabay nito yung mga bagong policy gaya ng classroom observations na nagdudulot ng sobrang pressure. May pondo para sa laptop pero may internet connection ba sa dulo ng bundok? Pangalawa, yung corruption risk. Napakalaki ng 1.3 trillion. Sobrang daling itago ng pork barrel o mga unprogrammed funds sa ganitong kalaking halaga. Sabi nga ng mga business groups at auditors, ang problema natin ay hindi lang lack of money, kundi lack of honesty sa paggastos. Ang budget ay plano lang, ang implementation ang totoong laban. Sa huli, ang historic budget na ito ay utang sa ating lahat, sa mga taxpayers. Hindi ito regalo ng gobyerno. Ito ay obligasyon nila. Historic ito, oo, pero magiging meaningful lang ito kung ang bawat piso ay makakarating sa silya ng estudyante at sa lamesa ng guro. Kayo mga katuto, anong tingin nyo dito? Sa laki ng budget na to, tingin nyo ba gagaling na ang mga bata sa math at reading? O baka after a year, classroom backlog pa rin ang pag-uusapan natin? I-comment nyo ang inyong saloobin sa baba. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang updates tungkol sa ating bayan. Ako ang inyong kapartner sa kaalaman. Hanggang sa muli, Kuya Mike. Peace out.